Ayun, so what's up mga kabigotay? Magandang umaga, kagigising lang. Aray, mumuta-muta pa. Ay di, ngayon, ito na, pinakaabangan ninyo mga kabigotay. Ang aking pag-update din sa aking mga ibones. Yun. Kung tayo ngayon, mag-update ngayon tayo sa ating mga project ng stencil. Ngayon, yung development ng form nila. Ipapakita ko sa inyo mga kabigotay. Dahil para mas kumbaga ay nakikita ninyo na kapag nagpa-project tayo ng stencil, hindi lang basta kulay ang dapat nating matarget. Kasi kung ang target natin mga kabigote ay racing pigeon na form, kailangan magtrabaho din tayo o tiyagain natin yung pag de-develop noong racing form. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung mga magulang, saka ko ipapakita sa inyo yung mga inakay. Oh, ari na nga. Ay! Ari mga kabigote, pakita ko muna sa inyo yung hen na ginamit natin. Ayan, racing pigeon, inter-island finisher mga kabigote. So ibig sabihin, naring ibonare ay nakakatapos ang karera. Kaso nga lang, hindi nag-clock ito mga kabigote, pero ginamit ko ray. Gawa ng ang ganda ng forma. Kita nyo naman, siya ay T-check. Check, na medyo may pagka-slate. O, blue. Ayan. So, ayan yung hen na ginamit natin mga kabigote. Papakita ko sa inyo yung ating kak na ginamit. Yan. Nandini kasi mga kabigote yung kak natin ginamit eh. Yan, itong dilute natin na blue spread. Yung F4 natin mga kabigote na napalabas ay ating ipinaris doon sa hen na iyaw. Kita nyo naman oh. Ito ang pagkakaiba mga kabigote kasi kapag mga stencil, yan, big head sila na ganyan, parang fancy. Pansing-fancy pa ang itsura. Although wala nang balahibo sa paa, medyo mahaba ng tuka, kaso ipansi pa rin ang itsura mga kabigote. Ay ngayon, kung gusto natin magandang kulay, mas magandang forma, ganun ang gagawin natin. Ibabalik natin sa racing pigeon. O ngayon, kita nyo naman, ang ganda ng ibong iyan. O, yan ang aking isa sa pride ng Lopnare dahil sa tagal kong nagbibreed ng stencil o project, ay may napalabas tayong isang ganaring kaganda. O yan mga kabigote, yung kasunod, papakita ko na yung mga inakay nila, naging inakay, pero bago ko ipakita sa inyo, syempre, ako hihigop muna ng kape. Oh, ika nga ay, swabing-swabay. Hindi nga magkakaigi kapag hindi nagkakape, kaya maganda, na may kape. Hindi na yung mga naging inakay mga kabigote. Kaso nga lang, arin si pancake ko, lumalabas sa bintana, nabasag na kasi itong jealousy mga kabigote. Mukhang binabakayan yung mga ibon natin, pero hindi. Yan ang magbabantay diyan. Ari mga kabigote ang una. Aba, bakit aridini ko na ilagay? Hindi pala dapat aridini. Teka lang. Ari mga kabigote, ang unang batch ng painakay nila. Kita nyo naman. Kita nyo ang pormahan. Yung isa, mga kabigote, ay dilute. Ito yung hen natin, sigurado. Yan, dilute na toy stencil, blue T-check. Ayan, kita nyo yung bar, mga kabigote. Yung bar niya ay nag-momolt na at nagkakaroon ng light bronze. So, siya ay dilute. Painakay nila, kita nyo naman ang pormahan, mga kabigote. Medyo mas maganda na ang liyad. Malit-lit na rin ang ulaw. Ito namang isa, yung kanyang canismate. Blue T-check ito. Yan. Mas malaki, mga kabigote. At ang kanyang tuka, ayan, mahaba, maganda. Ang mata mga kabigote, kita nyo naman. Yan. Yan ang unang batch na nestmate na painakay nila. Yan. Gagamitin natin yan. Ngayon mga kabigote, hawak ko yung second batch. Isara muna natin. Yung second batch, lalagay natin din sa bintana para kitang-kita ninyo. Yan. Kung yung dalawa mga kabigote, yung first batch ay parehas blue T-check, isang dilute at isang blue lang. Ito naman mga kabigote, spread. Blue spread, yung black nating tinatawag. Ngayon, ito mas maganda. Sa lasa ko ay mas maganda ang ibibigay sa akin ng dalawang ere. Kaso nga lang, batang-bata pa. Mga ilang buwan pa bago natin ma-breed. Kita nyo naman mga kabigote ang kanyang forma. Kita nyo yung tuka, yung gaano kahaba. Sa racing kasi mga kabigote, yung ilong nila, halos pumapantay yan doon sa kanilang noo, papunta doon sa ulo. Unlike sa mga stencil na mga palabas natin, magagandang kulay sa Pilipinas ngayon, although marami na rin namang racing form, kaso nga lang, mas marami pa rin yung mga big head
na umbok yung ulo, ang laki. Ano, katulad nga nung pinakita ko sa inyo kaninang stencil na TSFS natin, o toy stencil, pre-stencil natin na dilute, ang laki pa ng ulo. Ano, gayon yung mga sinasabi ko. Ito, dahil nga naibalik na uli natin sa racing, maganda ng forma mga kabigote. Lalo na yung kanesmate nito, kukunin ko mga kabigote para sa inyo. Yan, ari na mga kabigote ang kanesmate. Kita nyo naman mga kabigote, ang kanyang tuka, ang kanyang head, ayan o, yung kanyang ilong halos pumantay na sa kanyang noo, papunta dun sa ulo. Yun kasi yung kasa ng mga racing pigeon eh. Ano, ayan o, kita nyo ba yan mga kabigote? So ganyan yung form, wala pa yung kulay. Ano, syempre nga kasi bumalik tayo sa parang pagka F1. Kaso nga lang mga kabigote, may form na tayo. Yung jeans kasi nandyan lang yan eh. Kung baga, sa mga susunod na generation, kapag na-breed natin itong inakay na ito, kapag ito ay medyo matured na, doon natin makikita mga kabigote, yung ganda, ano, noong mga pwede nilang ilabas. Yan, kita nyo naman, mula sa paa, wala nang balahibo. Ang tuka, yanong haba mga kabigote. Ang kanyang, ang kanyang forma mga kabigote, racing na mga kabigote, ano. Yan. Yun lang. Umipot sa bintana. Siya. Maglilinis pa. Yan. Kita nyo? Lapit-lapitan natin ng kaunti. Grabe yung liyad mga kabigote, no? Yan ang sinasabi ko. Kaso nga lang, edi tsaga-tsaga lang uli kung gusto natin talaga ng magandang forma ng ibon. Ano? Kasi kung kulay lamang ang target natin, madali lang ang kulay. May mga kulay na rin ako na napalabas. Kaso nga lang, mas target ko talaga yung maganda yung forma. Ari pa nga pala mga kabigote, may hawak pa ako din ng isa. Ayan. Ito ay rain. Kumbaga ang tatay nito naman ay racing pigeon, tapos ang nanay nito ay yung kay Tol Bernie. Ano? Pero ito hindi na galing sa aking original na project na napalabas na F4. Pero ang ginawa kong project dito sa isang ito ay yung binigay sa atin ni Tol Bernie na hen na dilute na toy stencil, ipinares natin sa racing. Parang project na rin na panibago. Ano? So ngayon, aray, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang inakay na ito. Ito ay form development mga kabigote, para sa form development. Kabigote, dahil nga ang kanyang tatay ay bronze, kaya mas madali yung bronzing na lumabas. Pero kung makikita ninyo, naglalight na yung kanyang bar na iyan. Pag yan ay nag-molt mga kabigote, mas maglalight yan. At kita nyo naman ang kanyang forma. Yan mga kabigote. Kita nyo, walang balahibo sa paa dahil ang pinanggalingan nga stencil na. Ngayon, pagdating naman sa form, ayan, kita nyo baga pumapantay yung ilong mga kabigote sa kanyang noo. Kita nyo ang pagka-racer niya ng forma. Yan. So kapag ito ay nag-molt pa ng kaunti, mas makikita natin na yung head niya mas maliit na yan kapag nag-matured pa, kasi bata pa sila kaya medyo malalaki pa yung mga ulo ng mga ibon. Pero ito, kahit bata pa, kita nyo maliit na. Yan, hindi na siya big head. At saka yung forma niya mga kabigote, kita nyo naman ang liyad, di ba? Yung liyad ay talaga namang pangarera na. Kaso nga lang, ay hindi pa natin ito na iti-train. Saka na tayo magti-train ng mga ganyang ibon mga kabigote. At delikado pang mawala rin mga Saka na, yung mga anak na lamang nila mga kabigote, mas maganda pa. Ano? Ay di paano mga kabigote, yun lang muna ang aking update din At gawa ng syempre, kapag nilahat ko, hindi wala nang sorpresa sa mga kasunod. Ay di kaya, ito lang muna, itong pamilyang ito at saka itong mga project natin para din sa ating racing, na form development mga kabigote, mahalaga yon. Although gusto natin ng kulay, pero mas magandang makita na yung mga form, di ba mga kabigote, hindi malaki, sakto lang, pang racing talaga. Yun lang mga kabigote. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next video.